Okay, next topic tayo. Pinakita ko lang naman yung kabubuhan ni Sarah. Diba? Ito pa mga kababayan, pag-usapan na rin po natin ito. Sabi kasi sabi ni Sarah noon, mga kababayan, mga ka-GP, ay kanya pong ililimbag ang libro na ito at ibibigay sa mga estudyante. Nakakagulat kasi ang mga naglabasan sa budget deliberation ng DepEd, lumalabas po na si Sarah ang bilis manghingi ng pera. Ang bilis niyang i-dispose yung mga pera po ng confidential funds at kung ano-ano pa, pero pag distribution po na makakatulong sa mga estudyante ay talaga naman si Sarah po ay parang walang pake. 'Di ba? Ngayon, ang sabi ng DepEd, "Oy, wala kaming kinalaman diyan sa mga inilimbag mong libro. Anong kinalaman namin diyan? Yan ay sayo lang." Tama nga tayo mga kababayan, sariling interes at yung pera mukhang gagamitin sa susunod na eleksyon. Pakinggan po natin ito. So, Madam Chair, as the USEC being responsible for curriculum and teaching, and by that line of logic, yung Bureau of Learning Delivery, may we ask po, kayo po ba yung responsible for the production of this book, yung Isang Kaibigan? Madam Chair, hindi po. What is the role of the curriculum and teaching strand po in the production and development of Isang Kaibigan? I understand this was a project of the former secretary. Is that correct, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Wala pong role ang Department of Education sa development, reproduction, or printing of Isang Kaibigan storybook. Thank you. Madam Chair, so as per reports, the illustrators were a certain Janina Simbilio and Joseph Kaliner of the Creative Media Unit, Public Affairs of the Service of the Department. Is this report erroneous, Madam Chair? Madam Chair, I have no knowledge of that. No knowledge. Madam Chair, under what department po kaya itong Public Affairs Service of the DepEd? With your permission, Madam Chair, the two are employees of the Public Affairs Service Division of the department, Your Honor. They are employees. Yes, but there is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free, or they were paid on the side. We don't really know because there's no record of official payment to them. But just for the record, they are employees, job order employees of the Public Affairs Service. Is that a bureau? Baka mamaya palabasin niya, may line item po yan, nagbayad po kami doon. Baka mamaya, no? Baka sabihin may line item yan nung siya ay nasa DepEd. Kasi sabi ni Michael Powa, ilalabas namin lahat. Kasi sabi ni Sara Duterte, mga ka-GP, ay wala daw po siyang nilalabag. Lahat daw po yun. Meron daw po silang ilalabas na katibayan na yun ay nagastos nila lahat. Ngayon, sabi naman ng COA, sabi rin ng mga congressmen natin, kung wala talagang paglabag at may notice of disallowance, bakit mo hinaharang ang COA na ito ay malabas sa social media? Bakit mo pinapigilan ng mga tao na ilabas ito sa madlang people? So, ibig sabihin, may kinatatakutan ka. Di ba? Public Affairs Service of the DepEd, Your Honor. Madam Chair, thank you very much, Mr. Secretary, and apologies you had to answer that. But thank you for the confirmation. So the book there was a hand in the development of the book by employees of the DepEd, although it is probably by gratis or unrelated to their official functions of the DepEd. So that's something to note. So hindi po naman erroneous yung statement ng report na yun. So Madam Chair, prior to its launch, it would be said then that what is the knowledge of the good Undersecretary about this book? Was it the first time for her to find out about Isang Kaibigan during the launching itself? Because it was mentioned na wala po silang kinalaman sa development, but surely, perhaps in the procurement or in the preparation of the program, they have had some knowledge of this book. Yung particular book po, nakita lang namin noong launch, but we know that she's going to read. Kasi po yung program na Araw ng Pagbasa, we do that yearly. And we invite reading ambassadors.
So, minsan mga kilalang mga tao, mga officials ng DepEd, nagbabasa po yan sa mga schools. And they can choose the storybook that they're going to read. So, in this... Tingnan niyo rito, pakinggan niyo yung sasabihin mga ka-GP. Talagang sinabi dito na hindi naman pala kailangan na mag-distribute tayo ng libro na yon. Ang ginagawa pala dito ay ginagamit nga, yan nakikita nyo sa inyong harapan, na reading lang talaga. So yung 10 bata na nandyan sa harapan na yan, hindi naman nila binibigyan ng isa-isa. Kumbaga parang meron lang time, mga kababayan, na isang event, di ba? Isang event lang na kailangan magbasa yung ambassador. Now, kung sino yung ambassador, siya mamimili ng ipapabasa. Di ba? Marami silang ambassador dyan, hindi lang si VP Sara. So kung tutusin, hindi kailangan na ipalimbag o imprenta ito. Kaya lang mukhang nakita nila, Sara, aba, pwede natin itong pagkakitaan. Baka pwede natin itong sabihin na tayo ay mag-print nito, tapos worth 10 million, mga kababayan, sabi magpiprint sila ng 200,000 copies, tapos ang presyo 50 pesos. Yung pala, ang presyo lamang ay halagang 12 pesos to 15 pesos. Diyos ko, mahigit pa. Sobra pa sa 3/4, mga kababayan, ang kita nila. Araw ng pagbasa in a Quezon City school, ang binasa ni VP ay yung kanyang story. I see. So at the time po, Madam Chair, as per the yearly event that you would have, yung reading ambassador is the former secretary. Hindi naman po. Iba-iba po, kasama secretaries, kasama ang mga undersecretaries, assistant secretaries, regional directors, lahat po ini-invite namin actually na maging reading ambassador. But in that instance, at least for isang kaibigan, that was the former secretary and that was her choice of book. Her book. Yes, Your Honor. Eto pang mali. Alam nyo, may negligence din. Sorry, Sir Carlos Maglasang, shoutout. Daniel Dumasig, meron ding negligence ang DepEd dito. Now, mga kababayan, di ba, syempre, ambassadress yan si Sara. Tapos yung mga iba, pwede, kasi marami daw sila eh. So, mamimili sila ng libro. Kung ito ay hindi dumaan sa quality control, di ba? Hindi dumaan sa wala ngang author talaga na matino eh. Hindi rin dumaan sa ano ba tawag doon, mga ka-GP? Yung quality niya, tapos yung may kinalaman po doon sa language, 'di ba? Lahat 'yan sine-check kasi bawat sentence, bawat mga words na ginagamit or word hindi nga po daw dumaan doon. Tapos ngayon pinayagan nyo itong si Sara Duterte na gumamit ng kanyang sariling libro na hindi po naman nakapasa. 'Di ba? 'Yun yung term, hindi po nakapasa kasi hindi naman ito dumaan doon sa mga expert. So sa madaling salita, expertan lang, mga kababayan. Chair, is there no role on the part of the DepEd to curate what book would be read for isang pagbasa? They leave it totally at the discretion of the reading ambassador po ba? Yes po. We ask the reading Titigas. ambassadors to pick a book that they want to read as long as the book is appropriate to the level of the learners. Ayun, In that- ayun yung sinasabi nila, as long as the book is appropriate to the level of the learner. Now, yun yung sinasabi ko kanina na ito ba ay dumaan dun sa mga expert? 'Di ba? Hindi naman dumaan eh. Walang totoong author, hindi dumaan sa quality control. Walang expert na tumingin sa sentence, sa paggamit ng word, at kung ano-ano pa. So, paano natin masasabi na ito ay appropriate to the learners? 'Di ba? Wala naman pala, mga kababayan. So, pinayagan nyo lang. May problema rin ang DepEd dito. Case po, Madam Chair, how many reproductions of the book would be required for a public reading? Because you mentioned this was not part of the DepEd, so hindi po kayo yung nag-produce ng book na ito. Hindi po. It's a big book po. So, kahit na isang book lang po, merong 10 students halimbawa sa harapan ng reading ambassador, malaki yung book, may mga pictures yung book, so yung reader reads the book
na nakikita ng mga bata yung illustrations ng book. Oh, kita nyo mga kababayan, mga ka-GP, try nyo pong i-imagine. So, etong isa inyong harapan mismo, si Sara Duterte may hawak na book, tapos 10 estudyante. I believe pwede mo namang hindi ibigay yung book sa mga binabasahan mo. So, pwede, merong sariling book si Sara na hawak, tapos 10 book na bit nila. Pwedeng gano'n na lang. Hindi na kailangan mag-distribute yan per student. 1:1. Hindi pwede. Pwede pala, sabi ko, pwedeng hindi mo na bigyan yung mga estudyante ng 1:1. Kasi parang itong ginagawa nila na reading na to, di ba, sa pagpunta niya sa ibang mga lugar. So pwedeng hindi mo nabigyan yung mga bata. Pahiramin mo lang. Pahiramin mo lang. Tapos mag-reading ka dyan. Mag-read ka ng book ng choice mo. So ito yung choice ni Sara. So hindi natin pala kailangan. 'Di ba? Sobrang ano talaga. Mga kababayan, parang katiwaldas. 'Di ba? Katiwaldas, hindi kailangan ng mag-imprenta ng 200,000. Kung gusto mo makatipid talaga, pwedeng-pwede na magpa-print ka ng 11. Huwag mo ibigay sa mga bata. Ipahiram mo lang habang nagbabasa ka. 10 lang naman yan, plus 1 sa'yo. Diba? Oo. Tapos magpapaprint ka. Pamimigay mo, wala namang kwenta laman. Anak ka ng tinapa. Madam Chair, but if I recall correctly, and perhaps we can have the Secretariat pull up a picture later on, there were actually multiple copies of the book. And Yep, illustration, mga kababayan, editor, marami pang iba. Syempre yung expert pa, 'di ba? Yung mga paggamit ng lengguwahe. Kasi hindi pwedeng katulad niyan, ako mismo, hindi naman ako expert. Pero ako talaga kasi, marami akong mga malalalim, lalong-lalo na nung ako ay part ng Sinagtala Dramatic Guild. Gumagamit kami ng mga malalalim na Tagalog. So mga kababayan, pag iyon ay ginagamit lang naman pag kayo ay nagpi-play. Pero pag dito sa mga to, hindi mo pwedeng gamitin yung katulad nung nabagbag. Sabi ko nung una, sorry. Sabi ko nung una, yung nabagbag, ginagamit yan sa pag-describe ng bagay na nabasag. 'Di ba? Sometimes you can use din sa mga sa feelings, pero hindi yan talaga mas lagi na ginagamit doon. Most likely ang ginagamit nabagabag, 'di ba? Nahabag. Puta doon nabagbag, tapos meron pang daw ng anahaw daw. Daw ng banahaw. Anak ka ng tinapa. child was holding one. So I would assume that there was some preparation on the part of the department regarding this event. There was a preparation regarding the event, Your Honor, but the distribution of textbooks wasn't done by the Department of Education. The printing, the distribution wasn't done by DepEd. But for the case of that instance po, that event, then there were multiple copies of the book. Wala pong alam po yung curriculum and teaching. Na alam po As to namin na may mga... about how many books were prepared for that particular event. I understand, Madam Chair, the answer. Tama po kayo, no? Tama po, hindi na kailangan ng libro na yan. Sa totoo lang, that's really a waste of money kasi digital na ngayon. 'Di ba? Pwede naman tayo para hindi na katulad niyan. Kailangan ng mga bata, mga kababayan, nanghingi sila ng pera, ng budget para dun sa mga laptops, computer at kung ano-ano pa. Kita natin mahigit 11 billion, 'di ba? Pesos ang nagastos, nandun lang nakatambak. Ang bilis ni Sara pagdating po sa tinatawag nating collection. Collection kasi collect ng collect eh. 'Di ba? Yun yung term ko, sorry, yun yung ginamit ko talaga. Collection kasi kino-collect niya yung pera. Pero pag nagdi-distribute ng mga hinihingi niya kasi sabi niya, bigyan niyo ako ng 1 billion. Tatapusin 1 billion ba o 100 billion. Tatapusin ko ang problema ng DepEd. Wala pong kinalaman yung department in the production, supposedly, and development of the book. But we just wanted to know for that particular event,
Ang alam ko po, konting-konting copies lang po ang na-ready noon. Kasi nangihingi nga rin po ako ng copy noon, hindi rin po ako nabigyan. Kasi konti lang talaga para dun lang sa mga estudyante na umatendong reading session. So, Madam Chair, okay, thank you. Just to clarify po, no, so no public funds were used in the production of the book. It was not come under any line item, and therefore did not also go through any of the quality assurance and accreditation required under the DepEd. Tapos ngayon, mga kababayan, ang gagamitin niya yung book na yan para sa OBP. Di ba? Kasi tingin nyo unang-una, bakit gagamitin mo pa sa OBP? Wala ka na sa DepEd. Ano to, ipamimigay nyo lang mga kababayan? Bakit inaalala mo ngayon yung mga estudyante? Bakit hindi mo ginawa yan noon? Nung nasa DepEd ka pa? Bakit ngayon na nasa OBP ka lang, dyan mo lang gustong ilimbag yung libro na yan? Nakakapagtaka naman po. Tapos yung sinasabi rito nga na napakabilis mong gumastos ng mga confidential, intelligence funds, but very slow on disbursing funds to support projects or programs for our children. 'Di ba? Our children's education. That's why 2 years are wasted on what is obviously crisis level situation in our country, basic education. Meron pa nga ditong isang video Mga kababayan, tingnan nyo. Ilang laptop, ilang computer ang nakatenga lang doon sa warehouse. I believe 1.5 million laptop. 1.5 million laptop. Tapos libro. 'Di ba mga kababayan, nandoon lang nakatambak sa bodega. Tapos nanghihingi na naman ng budget si Sara. Ito yung pinakasitwasyon kasi dito. Meron akong nakita na itong si Congresswoman Jinky Luistro nagtanong. Ano po ang ratio ninyo pagdating po sa computer? Ang ratio daw ng 2023, mga kababayan, 1:9. 1 computer sa 9 na student. How about the ratio of the teacher? 1:30. 1:30. That's very impossible. Mga kababayan, sa isang araw, halimbawa, meron kayong tinatawag, syempre, piruin mo gagamit isang computer na teacher, isang computer 30 na teacher. Paano pa makakagawa yun? 'Di ba? Napaka-imposible. Paano pa makakahawak yung teacher? Diyos ko, gagawa ka lang ng report. Napakatagal na. Hindi naman yan. Gagawa ka ng report in 1 hour, tapos na. Or 30 minutes, tapos na. Walang ganon. Bakit ko nasabi, mga kababayan? Totoo po yan yung kinakwento ko. Hindi ko lang nakuha yung video. Pero, tinanong talaga ni Congresswoman Luistro, what is the ratio doon sa computer, tapos sa teacher, 1:30. Sa student, 1:9. Pero mga kababayan, kung i-distribute lang sana yung mahigit na 1.5 million laptop, mga libro ng DepEd, di sana kahit papano yung ratio na yon, di ba? Yung ratio na yon, bumaba at least 1:20. Or 1:5 para sa estudyante. Kahit pa paano, yung kanilang mga alalahanin mabawasan. 'Di ba? Tapos next year na naman, kuha na naman tayo ng additional para yung ratio na yon bumaba. 'Di ba? Yung 1:20 ba mamaya maging 1:10 na. Yung 1:5 magiging 1:3 na. Kasi napapansin ko lang, nung high school, dahil wala naman ako sariling computer noon, kailan lang. Nung nagtrabaho na ako, doon lang ako nagkaroon ng computer. Now, mga kababayan sa school, kahit pa paano naman, 1:10. Di ibig sabihin, mas maganda pa dati kaysa ngayon nung panahon nila. Diba? Kung tutuusin, Diyos ko, nasa modern na tayo. Diba? Sana man lang mas updated tayo sa mga bagay-bagay. Parang paurong
Pag si Sara, uurong utak mo. Uurong din yung pag-aaral mo. Totoo. Wala pong pakialam mga kababayan. Yes, Eva Narita, 4 years po yan. Tama ka po. 4 years from, ito ay nung panahon pa ng sinasabi natin ni Leni Robredo. 'Di ba? Sabihin natin nung panahon ni Leni Robredo yan, panahon din ni Digong. Bakit hindi ito naibigay mga kababayan? Kasi may pinaliwanag po dito eh. Ito base din doon sa sinabi ni Congresswoman Luistro, Daisy's Kitchen, thank you so much for being a member. Yung sinasabi ni Congresswoman Luistro ay ganere. 'Di ba? Yung inispend daw nila na pera nila Sara Duterte, sila daw po ay, correct me if I'm wrong sa digit medyo nalito ako sa digit kung ilan. Pero parang 10 billion or 11 billion yung binigay sa kanila. Tapos ang inubos lang ng DepEd, mga kababayan, is 2 billion. Ngayon, sabi, kaya daw 2 billion lang yung nagastos nila dahil itinuloy lang nila yung budget pa ng 2023. Ng 2022 na budget papunta sa 2023. So, meron pang halos 8 billion or 7 billion, something like that, mga kababayan. Eh di sana sabi ni Kong Luistro, kung ganun pala ang iniisip ninyo, na meron pa pala na kayong hinahabol, bakit nanghingi kayo ng ganun pagkalaki-laki na budget ng 2023? Ang hinahabol nyo pala yung 2022 na meron pa kayong mga sobra. Diba? Sa makatuwid, dapat hindi kayo nanghingi ng pagkalaki-laki kung alam nyo naman pala na may sobra kayo at ang hinahabol nyo yung 2022. Now, going back dito sa sinasabi nyo na 4 na taon, mga kababayan, panahon pa rin po yan ang tribute. Diba? Alam mo na itong bagay na ito ay malaking tulong para sa mga estudyante natin. Dahil sabi mo nga, yung reading, masyado tayong nangungulelat. Diba? Hindi tayo nakakaunawa. Yung comprehension natin, parang si Sara lang. Comprehension napakahina. Ngayon, may problema tayo sa bagay na yan. Pero may resolution na nandyan. Nakatambak lang sa bodega. So bakit hindi mo ito in-exhaust? Bakit hindi mo ito ginamit? Para nang sa ganon makabawas dun sa inihingi mo na sinasabi mo, give me 100 billion and I will. Diba? Sabi niyang ganon, susolusyonan ko ang problema ng edukasyon. Hindi. Buti na lang, tama ka Marizel Orubio. Tita Carclea, shoutout. Buti na lang nabasa ko. Muntik na ako maging bugak. Diba? Hindi, tama po kayo. Actually kasi ang gusto kong sabihin dyan, yung secretary ng DepEd dati ay muntik na ako dun mabuti na lang nahabol ko talaga. Hindi, sorry naman, tao lang, nagkakamali. Kasi napagsabay-sabay ko, yung tao ng DepEd dati ay tao ni Digong. 'Di ba? Appointee ni Digong. So mga kababayan, tapos ngayon ang pumalit si Sara. Kaya nga may problema dati, 'di ba? Tungkol sa presyo ng laptop. Yung presyo ng laptop na halagang 30,000 na ata yun, naging parang 100,000 sa kanila. So problema yon. Tapos ngayon, binili na nga ng pagkamahal-mahal, tinambak pa doon sa bodega. Alangan naman wala itong, inulit ko na para walang gulo. Inulit ko na para tama ako. Ngayon, syempre meron yan, tinatawag na transition period. 'Di ba? Meron yan, ipapasa mo kung ano yung mga report, ipapasa ng mga USEC, ASEC kay Sara. 'Di ba? Imposibleng hindi niya alam. Bakit etong sino na ba to?
si Angara na taga-Aurora yan eh. Bakit niya nalaman? At bakit imposible na si Sara hindi niya nalaman? 'Di ba? Napaka-imposible na 'yon, mga kababayan, na hindi ito inano sa kanya. Hindi ito pinaliwanag sa kanya, hindi ito pinakita sa kanya, 'di ba? Napaka-imposible na hindi in-endorse kay Sara yung laptop na ito. O bakit nakita ngayon ni Sunny Angara, mga ka-GP? So mayroong ano tayo dito, may problema. May problema talaga. Nangangahulugan lamang na itong si Sara Duterte walang pagmamahal sa mga estudyante natin. Mabuti na lang nabawi ko yung sarili ko. 'Di ba? Sorry na nga eh. Si Pamela talaga dinidiin pa eh. Nalito na nga ako. 'Di ba? Kasi sabi ko Duterte tapos naging Sara. Nalito na nga. O nga, walang, talaga, hindi talaga mabuti na lang, nabasa ko yung comment, nakapreno pa ako, di ba? Sabi ni Manolito de Jesus, XP Preho Boss. Nakapreno pa ako, di ba? At least nabawi ko. Hindi pa ako napunta sa Kumunoy. Salamat Emily Sipagan sa pag-share ng blessing. Grabe naman kasi yan, mga kababayan eh. Kasi nung napunta sa isip ko si Digong, sabi kong ganon, yung DepEd Secretary, appointee niya, biglang napasok si Lenny kasi vice presidente. Animal na yan. Kaya mahirap talaga yung nagsasalita dito na live. 'Di ba? At least ako, kaya ko naman, nahabol ko pa dahil sa inyo. Ay, ang obob, grabe siya. Sabi ni Mads, obob ko daw. Grabe ka, Mads, ha? Sabi ni Hermes Rodriguez Valdez, kasi dinimanda ng may-ari ng bodega ang DepEd kasi di nakakabayad ng renta. Tama po si Briones, yung dating DepEd Secretary. Kayo naman? Di ba? Tama po, turnover. O kaya, yung sinabi ko kanina na hindi lang turnover. Meron pa akong isang ginamit na word, di ba? Kayo talaga, pinapatawa nyo ako eh. So, Koro Makahiya, opinion ko lang po, ayaw niyang matuto ang kabataan para hindi siya tatanungin the future sa mga kapalpakan niya. Lovely Beetle, shout out, may proper turnover kaya kay Secretary Angara ang mga laptop sa bodega. Yon, may proper turnover kaya nga niya nalaman. Pero imposible din na walang proper turnover dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Sadyang wala lang po talaga sa kanyang plano yan. Ang plano ni Sara, kamkamin ang pera doon sa confidential funds. Hindi ko naman palitan natin, wag kamkamin. Lagyan natin ng sabihin natin na yung pera na yan ay mabilis niyang gastusin. 'Di ba? Sa sobrang bilis, walang preno, ayan, na audit ng COA. Tama po, Tita Carclea. Ang hirap ng live, iniintindi mo pa comments at yung nasa isip ng iba. Pero nakakatulong naman yung mga comments. Mabuti nga nahabol ko eh. Kung hindi, nalaglag na ako sa Kumunoy. Baka mamaya yung basher dito, eto na, sinasabi nito, nabaliw na. Di ba? Sabi ni Hermes Rodriguez Valdez, transition other term. Yan. Ang husay ni Angara magpaliwanag at mang-English. Aba, kababayan ko yan. Taga ano yan, mga kababayan. Si Angara, sino yung mga Castillo dito? Ang nanay ni Angara ay si Bella, kung di ako nagkakamali, si Bella. Ang pangalan niyan, Bella Castillo. Yung nanay niya. Taga Aurora po yan. Ang sabi, nay, kamag-anak ba ni tatay talaga yon? Ha? Kamag-anak namin sila. Sabi ng tatay ko yan, ha? Sabi ni nanay, nay, kamag-anak ba natin? Sabi nila tatay. Di ba?
Oh. Shoutout Miles Tan Kaloyal, Rebelina Rola, na imbag nga rabim gabsat GP. I'm from Hong Kong. Manolito de Jesus, Oxlang Boss GP. O, taga Baler. Aurora Baler. 'Di ba? O, dun yan eh. Sila dati yung pauso ng laging. Oh. Sabi ni Delma Villar, yung sinimot siya niya naging sinimot. Sinimot ang pondo ng DepEd. Yep. Oh, syempre Chris Castillo rin ako eh, di ba? Oh, sa Batangas ako pinanganak, Chris Castillo, pero Ilocano ako. Pinanganak ako sa Mabini, Batangas, kung saan po nandoon si Congresswoman Jinky Luistro. Pero laking Aurora ako, Ilocano ako eh. Sila po yun, yung mga Anggara sa Baler, tapos Aurora, sila po yun, magkakamag-anak yan. 'Di ba? Hindi nyo ba nababalitaan yan yung laging dyan dati? Sila yun, yung matandang Ed Anggara. 'Di ba? Meron pa nga dati mga kababayan, may kwento pa yan si Ed Anggara dati. Pero wag ko nung kwento ko sa inyo. Meron na ata dati isang reporter. Si Ed Anggara kasi parang gusto niyang gawing vice president ito ni Gloria. Tapos ngayon may isang reporter. Tapos sabi niyang ganon, itong lalaking ito, siyempre botohan, eleksyon. Parang sinisiraan siya ng reporter. Sabi niya, hindi pinangalanan kasi dati yung libel, wala pa yan, wala pa yung cyber libel pa lang. Kumbaga sa mga paper pa lang. Merong isang writer ata na sinabi niyang ganon, etong taong ito, ayaw kasi sabihin ng pangalan, tinanong siya, clue. Basta, yung taong yun, Magara Manamit. Kasi ang usapan doon dati, eto ano lang to, kwento-kwento pero totoo daw to eh. Sabi nila, yung lalaking ito ay babaero. Tapos ang clue daw, Magarang Manamit. Yan, kasi ngayon iniisip nila, sino yun, Magarang Manamit? Ayun, naisip nila, si Ed Anggara daw pala. Kaya ngayon, mga kababayan, hindi ko alam kung anchor siya o ano, basta kinasuhan yun. Kinasuhan ni Ed Anggara dahil nga pinagbibintangan siyang nambababae. 'Di ba? Tapos natalo ata yung news media man, 'di ba? Natalo 'yon, nagbayad sa kanya ng nagpakalaki-laki. Kasi pinagbibintangan si Ed Anggara na basta ang clue niya, Magarang Manamit. Oh. Sabi ni AlexSanchez.com, matatalino ang Castillo. Salamat naman, Alex. Sabi ni Chris Castillo, from Taal, family ng habi ko. Okay, Taal, Batangas. 'Di ba? Sabi ni Lanlan, kala ko ikaw yun, Sir GP. Hindi Hindi naman ako. Kasi 'di ba, Magara. Oh, Magara daw Manamit. Sabing ganon. Kaya kinasuhan. Dati pa yun, maliit pa. Ano pa lang siguro ako, elementary. Mga kababayan. Ang laki ata ng binayad nung nung media man eh. Yung nagsulat nun na ito nga daw si Anggara ay kumukuha daw ng mga babae. Mga artista pa. Sabi niyang ganon. Dahil nga may libel na nun, wala pang cyber libel pa lang. Hindi kinasuhan siya, bayad siya ng pagkalaki-laki. Diba? Sabi ni Iris Casino, ganda nga manamit si ex-Senador Ed Anggara. Taga yan Aurora. Sabi ni Alex Sanchez, kamag-anak niyo yung Warren? Alex Sanchez? May kamag-anak kaming Warren, taga Nueva Vizcaya. Warren Castillo. Ma'am Maritel T, shoutout. Carlos Mika, shoutout po. Alright, so mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live stream ngayon. At sa mga manonood dyan mamaya po may live stream si Tita Carclea. Di ko alam kung sino ang kanyang guest. Carclea po, mga kababayan, ito, nandito sa atin. At sa mga hindi pa po subscribe sa kanya at nanonood,
please tulungan nyo din mga kababayan. At sa mga hindi pa nagla-like ngayon, please paki-like kasi alam nyo na pag tayo po, again, pag tayo po ay nare-report, bumababa po ang engagement natin, bumababa din ang algorithm. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan. Magandang gabi at mag-ingat po tayo palagi. Okay? Kita-kita sa mga susunod pong live stream. Sabi ni Bunso 18, okay ni Nam, di man lang mabuti. Watching, what? What? Bunso 18, minumura mo po ba ako? Hindi ko alam kung tumatawa ito eh. Sabi niya, okay ni Nam, di man lang mamabuti watching from Dubai. Ano yun? Hindi ko alam kung minumura ako ni Bunso eh. Nagulat ako eh. Di ba? Sabi ni Rebelina Roland, Transparency DepEd Secretary Angara ngayon. Opo. Tama naman. Di ba? Ako nung una ayaw ko pa kay Ed Angara eh. 'Di ba? Ayaw ko pa nung una siya yung maupo diyan eh kasi syempre baka mamaya sabihin kasi nila ito ay politiko. 'Di ba? Galing ng Senado dahil magto 2025 election. Tapos pumunta ka agad ng DepEd. Sana sa susunod mga kababayan manatili na siya diyan hanggang 2028. 'Di ba? Baka hindi ko ba na shout out? Ngayon ko lang nakita yung pangalan niya Bunso 18. Guys, wag niyo na... Hindi, sorry naman po, mayroon talaga kasing mga nawawala. Pero ayan chat box na yun nandito. Miles Tan Kaloyal, shoutout po. Shoutout po dun sa nagmura sa akin ha. Hindi ko alam kung minura niya ako o nagpapatawa lang siya. Kasi minsan, may mga Ilocano dito na pabiro o kinanamlakay. Lang ganon. 'Di ba? Malay nyo, nagbibiro lang. Shinta, shoutout po. Rachel Ann Belio, shoutout. Okay, so hanggang dito na lang mga kababayan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Bye-bye. Buyers! Salamat sa mga nag-share ng blessing ha. Kita nyo si Bunso tinatawanan ako. Sabi sa inyo eh.